Hey guys, for today's video ay birthday na naman na aking tindahan. At heto, magpapansit na naman ako. IST last year, carbonara pala at saka spaghetti. Itong preparation ko na to at hindi naman siya gano'ng kabongga, hindi kagaya dati. Last year kasi guys, medyo nakakaipon-ipon ako pero ngayon kasi medyo, alam mo na, may mga ups and downs talaga dumaliting sa buhay natin. Sa likod ng mga nangyayari sa tindahan ko, hindi pa rin ako sumusuko, nilalaban ko pa rin siya. A day in my life, itong video na to ay isa siyang remembrance para sa akin. Hindi ko lubos na akalain na nailalaban ko pa rin siya. Akala ko magsasarado na. Simpleng bagay man ito pero bukal sa kalooban kong ginagawa ko. Alam nyo, masaya na rin ako na nakapagpasaya ako ng tao. Ang sarap nilang panoorin kasi alam ko na appreciate nila yung effort ko. Sabi ko nga, kung ako ang mayaman, hindi ako madamot. Kahit mahirap ako, hindi rin ako madamot. Natutuwa ako na nakakatulong ako ng tao. Mas masarap kasi sa feeling na ikaw yung tumulong kaysa ikaw yung tutulungan. Hindi ko lubos akalain na itong tindahan ko, nag-umpisa lang ako sa isang latang gatas na ginagawa ko siyang yema. Yung tubo ng isang latang gatas, guys, pinapaikot ko talaga siya na pinapaikot. Third year high school pa lang ako, guys. Ganito na ang trabaho ko. Nagtitinda ako sa school. Hindi ko lubos sa akalain na na-apply ko pala siya nung nagkaroon ako ng asawa. Ang pagtitinda talaga, guys, ang pinakapangarap ko sa buhay ko. Hindi ko na hinahangad na magka-college, guys, dahil alam ko naman na mahirap lang talaga kami. Tanging pangarap ko lang talaga na makapagtapos ng high school graduate para apply na rin ng trabaho. Pero hindi ako pinalad sa pagtatrabaho. After kong nakapag-ipon, habang nagtitinda ako sa bangketa, yung mga tinda ko, guys, nilalagay ko na siya sa pintuan, sa bintana ng bahay ko. Yes, guys, yung loob ng bahay ko inapuno na ng mga paninda ko. Hindi pa rin ako tumitigil sa pagtitinda ko kahit sinasabi na nila sa akin na hindi nakakabuhay ng pamilya yung aking tindahan. Dahil sa salita na yon, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob, guys. Gusto kong ipagmalaki ko yung sarili ko sa mga tao na kaya kong buhayin yung pamilya ko. Gumagawa ako ng yemang matigas, yemang malambot, yemang with peanut. Sinasabayan ko na rin siya ng graham balls. Lahat ng homemade ginagawa ko, guys, like pulboron, pastillas, at gulaman. Ang sarap sa feeling, guys, na balik-balikan ka ng mga customers mo. So, nagkaroon ako ng pangpuhunan dahil dun sa mga tubo ng homemade ko. So, binili ko na siya ng mga konting grocery like condiments, chicheria, candies. Yung una kong binibili sa groceries, yung palaging hinahanap ng mga customers. After 4 years kong pagtitinda mula sa bangketa, sa loob lang ng bahay, guys, after 4 years, nagkaroon na ako ng sariling tindahan. Nagkaroon ako ng ipon na 101,000, guys. Yan yung halaga nung pinagawa ko sa aking tindahan. Napakasimpleng tindahan lang yan, guys, pero ang laki rin pala ng halaga. Hindi madali magpatayo ngayon, guys, kasi sobrang mahal yung mga materyales, mga labors. Naku po, mas malaki pa yung maibigay mo sa labor or sa helper kaysa materyales. Nagkaroon na rin ako ng 2 ice cream, creamline at saka selecta. Nung time na yon, nabibiyayaan ako ng maraming customers, kaya kumuha rin ako ng isang tindera. Padami ng padami yung mga stocks ko. Outing doon, outing dito, libre doon, libre dito. Ayan, nasusuportaan ko yung family ko, yung parents ko, yung mga kapatid ko. Wala naman kasi ibang malalapitan, lalo na yung nawala yung papa ko. Habang tumatakbo yung panahon, dumating man yung unos ng buhay namin mag-asawa, dumating man yung mga trials, pero after 3 years na ilaban pa rin namin. Kami pa rin talaga pinagtagpo at pinagtadhana. Maniwala kayo at sa hindi, the more you hate, the more you love. Kaya kayo, sa mga nanonood nito, nako, huwag kayong magsalita ng tapos kasi baka kakainin niyo rin yung sinasabi niyo. Habang tumatakbo na naman yung panahon, dumadating na naman yun si trial sa buhay namin. At heto na nga, kapag ang tindahan mo talaga ang inaasahan ng pamilya, talagang lulubog at lulubog talaga. Lalo na kung walang magsusuporta. Kung lahat nandoon, lahat ng mga expenses, lahat ng bayarin, doon kukuhain sa tindahan, 100% talagang malulugi ka. Kaya gumawa ako ng paraan, ayoko talagang mawala sa buhay ko yung tindahan ko. Simulat sa pool, pangarap ko na talaga magkaroon ng tindahan. Hindi pa ako nilabas sa sinampupunan ng nanay ko. At alam ko na talaga ang nais ko. Naalala ko pa noon, nung bata pa ako, nag-aaral pa ako ng elementarya, naglalako ako ng mani, malunggay, sitaw,
Nang halos wala kaming kinakain, nagbubungkal kami ng kamote at iniihaw ko. Sobrang hirap talaga ng buhay namin noon sa probinsya nang ayaw kong maranasan ng mga anak ko ngayon. Priority ako ni mama, pinapakain ako ng lugaw, pero siya saging lang. Kaya natutuwa na nga ako ngayon dahil nasusuportahan ko sila na maranasan naman nila ang garang buhay. Habang naglalakad ako sa daan papunta sa school, umiyak ako kasi wala akong baon. Nasusubukan ko na rin yung salitang 1, 2, 3 dahil sa kakulangan ng pamasahe. Bago ako pumasok sa school noon, dumadaan muna ako sa grocery para mamimili para ipapautang sa mga kaklase. Pero hanggang ngayon, mga kaklase ko ang lalayo na nila. May mga utang pa rin sa akin. Natutuwa na ako, nakakabili ako ng pants, Jansport na eme-eme, yung mga imitation lang na bag. Nasubukan kong mag-promissory note sa school dahil wala nga akong pambayan. Pero ngayon super thankful ako dahil ayun nga na unti-unti ko nang nailaban yung aking tindahan at happy 3rd years anniversary may tindahan. Super napahaba ko na yung kwento ko pero hindi lang po yan. Super haba pa po talaga. Iniiksian ko lang kasi alam mo itong kwento ko ng buhay ko. Pwede na siya pang MMK. Sana mapansin ako, char. Hanggang dito na lamang, nagmamahal. Grace.